Binasag na ngayon ni DILG Undersecretary Rico Puno ang kanyang pananahimik. Kasabay ng kanyang pagbitiw sa pwesto ngayong araw, ang paglilinaw niya sa mga kontrobersyang idinadawit sa kanya. Katulad ng pagpunta niya sa opisina at condominium unit ni Secretary Jesse Robredo noong hindi pa nakukumpirma na ito'y pumanaw sa plane crash sa Masbate at tungkol sa weteng at sa pagbili ng baril para sa PNP. Narito po ang aking eksklusibong panayam sa kanya. Una po sa lahat, help us make sense of what happened by airing your side. Kasi ngayon lang kayo humarap sa media, ngayon lang kayo haharap sa madla. Ano po ba talaga ang nangyari? Kasi we know for a fact na pumunta kayo sa opisina ni Secretary Robredo, pumunta kayo sa kanyang condominium unit. Later on, sinabi ni Presidente Aquino in Russia sa APEC Summit na those were upon his instructions, pero hindi yung pagpunta ninyo dun sa condominium unit ni Secretary Robredo. Bakit kayo pumunta doon? Very specific yung order sa akin ni Presidente. I-secure mo yung mga offices, kailangan walang mga dokumentong lalabas, makakopya, or masisira. Bakit nga ho kayo nagpunta sa condominium? May office lang ang instructions sa Meron inyo. sinabi sa akin na meron din mga dokumento doon. Kaya kami nagpunta doon, prudence dictates, na kasama yon na sinabi ni ng Presidente, may mga dokumento, pati yon i-secure mo. Sinabi niya na pupunta rin kayo Hindi niya sinabi na pumunta ako. But Opo. the documents are there in the condominium. So sinabi ko lang, punta tayo doon sa condominium, i-secure natin yung condominium unit, at hindi naman ako pumasok doon eh. Si Colonel Tanseco lang ang pumasok. So klaro that those documents pertained to investigations being conducted. I do not know if they were, but those are documents to be signed by the Secretary, or certain na documents na hindi ko alam kung anong laman nun. Okay, ang suspicion po ngayon at speculation, kaya kayo nagpunta doon, dahil meron kayong mga dokumento na gusto nyong i-safekeep because those documents pertain to investigations being conducted by Secretary Robredo against you. Wala akong alam na investigasyon ginagawa sa akin. At wala rin naman akong alam na mga dokumento na about any investigation, maski na kaninong tao, hindi ko ho alam yon. Diretsahan, iniimbestigahan ho ba kayo ni Secretary Robredo in relation to weteng and the alleged overpricing of guns for the PNP? Hindi ko alam kung meron investigasyon sa akin. Yung mga reports about the firearms, I give him regular reports. Kasi noon pa, sinabi ko sa kanya, inako ko na lahat yung bidding process natin dito. Kung meron magkakamali dyan, ako lahat ang may kasalanan. Kung sa weteng, hindi ko alam talaga yon. Wala akong alam dyan. Tapatan ho. Kasi na-raise na rin ho itong weteng sa inyo in the past Yes. Allegedly, kayo ay pumoprotekta sa mga weteng lords, kayo ay involved sa pangolekta ng weteng money, etc. Meron nga ho ba kayong involvement sa weteng? Involved ho ba kayo sa weteng? Wala ho kaming, wala akong kinalalaman dyan, wala akong hinihingi, wala rin akong pinoprotektahan tao, at wala rin akong kakilala na nagpapaweteng. How about sa pagbili raw po ng mga baril na allegedly overpriced? At Presidente daw po mismo nakadiskubre by googling in the internet na overpriced yung mga binibiling baril ng PNP. Alam niyo po, yung mga na yan, isa yan doon sa mga inutos sa akin ni Presidente. Kaya yun ang binantayan namin. Yung Bids and Awards Committee, I sit there as an observer. And I observe. Andun lahat. Kompleto po. Kasama kayo dun sa nag-imbestiga? So you're saying it's not true na kasama kayo dun sa mga dapat pagdudahan sa overpricing ng mga baril? Kasi that's how the speculations are going now. Hindi ko Ano bang overpricing ang sinasabi? Lahat ng mga tao, even the dealers, international dealers are telling me that you got the best price for that. So, hindi ko malaman kung ano yung sinasabi na overpriced. The initial bid was, nandoon yata yung binibili in the past was about 120,000 per rifle. Then bumaba daw ng 115. And when we opened the bid for this, when we were the one supervising already, it was 89,000
900. You're saying, Undersecretary, na everything dito sa mga baril na to is above board Yes. and hindi kayo involved sa pag-overprice nitong mga to. Kasi ganun ang pinatutunguhan ngayon ng mga Unang-una usap-usap. po, hindi po overpriced. Binabasahan din po ng malisya yung pagpunta nyo sa Israel. Yung pagpunta ko sa Israel, kwan ho yun. Bakasyon po ng aking pamilya. Kasama ko po doon ang 2 anak ko, ang asawa ko, at saka 4 na mga pamangkin. Walang kinalaman dito sa mga baril na to kasi pag mga armas, mga Israel yan eh. Wala nga. Ang gusto ko lang sanang puntahan doon tingnan ko lang ang Tel Aviv, mag-tour sa Jerusalem at maligo doon sa Dead Sea. Natutuwa lang kasi ako pagka lulutang ka doon sa Dead Sea. Sa lahat po ng ito, bakit ho kayo ang target ng duda, suspetsa, spekulasyon? At sa palagay ho ninyo, sa theory ninyo, saan ang galing itong lahat ng ito? Yung aming relasyon ng the former secretary, ni Secretary Robredo, nag-umpisa doon sa akala nila meron mang divisiveness. Meron kwan dahil sinabi ako daw ang nasa police din. So you were okay with Secretary Robredo? Kasi nagkaroon ho yata kayo ng hidwaan nung hostage crisis sa Quirino Grandstand. Noong lang, kasi parehas kaming bago noon hindi pa namin hindi pa masyadong malinaw yung aming yung aming responsibilidad O sino ba talaga dito, paano natin nunukan yun. Kaya nag-uusap kami. So kung okay ho kayo, bakit ho lumabas lahat ng ito ngayon? Lahat nung pagsuspetsa nga ho sa inyo? Yun ang hindi ko lang ho maintindihan kung bakit merong gustong manira sa akin at gawan ako ng napakaraming stories. Balay Group ho ba itong pinagsususpetsahan ninyo na nasa likod nitong mga spekulasyon at pagdududa sa inyo? Alam niyo po, hindi ako politikong tao Hindi ako nagsususpetsa maski na kanino. Kung siguro politikong tao ako, meron akong dapat protektahan. I'm just a volunteer here that who was assigned a task to do this job. Si Secretary Marrojas, upon his appointment, said immediately na dapat lahat ng position sa DILG should be considered vacant. Apparently, ang reading ho ng ibang tao doon that particularly pertained to you. That's why I resigned Kaya nga binigay ko na doon. Susunod din tayo sa presidente. Hanggat hindi na sinasabi sa akin na umalis, at ako naman ay nag-o-offer naman talaga, na sabi ko, para lang makatulong ako. Ngayon, araw na ito kayo nag-resign. Pero according to information that I received, matagal na raw ho pala kayong on the way out even before Secretary Robredo died in that plane crash in Masbate. Yes. Totoo ho ba yun? Oo, kasi natapos ko na yung mga pinagagawa sa akin ni Presidente. Actually, ito sa atin lang, ngayon ko lang sasabihin yun dahil kami ni Secretary Robredo magkasama kami noong August 18 sa Cebu. At habang nandun kami sa stage at meron na mga tao, kaming dalawa ang guest speaker doon at nagbubulungan kaming dalawa. Sabi ko nga sa kanya, boss, nabili na natin yung mga baril. Okay na yung PNP. Tapos na po ang trabaho ko kay Presidente. Anong sabi ho sa inyo ni Secretary Robredo? Talaga, sabi niya ganyan. Boss, yun na talaga ang kwan ko, sabi niya. Okay, sabi niya ganyan. But actually, nakaprepare na nga nun before that Kung hindi kayo Tigabalay o Makabalay Group, Samar Group ho ba kayo? Hindi pa. Tinatanong na niya sa akin doon. Ako po sa Times po ako Taga Times Street kayo. Ibig sabihin, kami tiga-Tarlac din. Wala kayo dun sa dalawang nag-uumpugang puwersa sa gobyerno. Pero pag sinabi niyong tiga Times Street kayo, mukhang close kayo ni Presidente. How far back po ba kayo na nagkakilala? Paano kayong naging magkaibigan? Totoo ba na kayo'y kasama dun sa kabarilan? Kami mo, magmula pa noong panahon po ni President Aquino, ni Tita Cory, nung tumakbo siya sa Kongreso, nangampanya po kami para sa kanya. At kasama niyo ako nangangampanya doon sa mga baryo-baryo doon. Nung tumakbo ng pagkasenador, sabi niya, sama ka na rin sa akin. Kami-kami lang din naman ang magkakasama hanggang sa tumakbo siya pagka-presidente. Nakakangiti pa rin kayo despite, the negative publicity and all these doubts at pagbatikos sa inyo the past days? Alam nyo, parang kanyan Pag alam mo yung talagang istorya, alam mo na gawa-gawa lang nila yan,
at nag-iimbento lang sila, talagang tatawanan mo lang. Dahil ako, alam ko kung ano yung totoo eh. Sinabi ni-raid yung bahay, hindi nga kami pumasok. Nakita nila na sinasabi nila na pinersa namin or niransak namin, nung kinunan namin ang litrato, yung mga kwan, at pinuntahan ni Secretary de Lima na wala naman nawawala. Masarap ang tulog ko kaysa sa kanila eh. Dahil sila, iba yung iniisip nila eh. Ako, wala naman akong masamang iniisip. So ngayon, nilabas ni Presidente na siya ang nagpautos. O di ngayon sasabihin ko, ako nagpunta doon at ginawa ko yung utos ng Presidente at sinunod ko ang kanyang utos. How true that you will take a bullet for the President? Ganon daw ganon kalalim po ang pagkakaibigan niya? Anytime. So kayo ang kabarilan who will take the bullet for him? Anytime yon. Totoo ho bang i-appoint pa kayo sa ibang government position? Nasa Presidente po yun. At ako naman, alam mo naman tayo, volunteer lang tayo, sundalo tayo na sumusunod lang sa utos. Sa ngayon po, nag-umpisa na yung aking bakasyon. May imbitasyon ho sa inyong pumunta sa Senado? Nakabakasyon na ako at hindi ko alam kung saan napadala yung imbitasyon eh. So hindi kayo pupunta? Hindi ko pa nakikita yung imbitasyon. Okay. Maraming salamat. DILG Undersecretary Rico Puno. Magandang gabi po sa inyo.